Itago niyo na lang ako sa pangalang Joel. At ito ang maiksing kwento ng aking buhay at naging karanasan na hindi ko malilimutan. Masasabi kong sinubok ako ng panahon ng mga oras na iyon. Dala ko isang lalaking pamilyado at dapat paglabanan ang anumang makakasira sa pagsasama namin ng aking asawa. Pero nangyari ang hindi ko inaasahan. 39 years old na ako noon at si Mrs. naman ay 35. Nagtatrabaho ako sa Makati habang si Mrs. ay inaasikaso ang ipinatayo naming negosyo. Sa edad naming iyon ay wala pa kaming anak dahil hindi pa siguro oras na kahit anong gawin namin ay hindi pa talaga nabibiyayaan. 10:00 ng umaga. Gumagaya kami ni Mrs. upang sunduin ang pamangkin niya na si Alexa. Ilang taon na rin pala mula nung huli ko siyang makita. At ngayong 19 na ang edad niya, kaya bigla akong na-curious kung ano na nga bang itsura niya ngayon. Matapos kaming mag-ayos ni Mrs., ay mabilis na kaming nagtungo sa airport. Sa aming paghihintay, ay hindi ko maiwasang hindi matulala. 7 taon lang ang lumipas, ngunit malaki na agad ang pinagbago ni Alexa. Hindi ko akalain na ganito na siya ngayon. Dalagang-dalaga na pala siya. Nung huling makita ko lang siya, ay nakikipaghabulan pa sa mga bata sa labas ng bahay namin at naglalaro pa noon ng kung ano-ano. Kung hindi nga siya tinuro sa akin ng asawa ko, hindi ko siya makikilala. Hoy, natulala ka na dyan. Siniko ako ng aking misis. Ha? Oo nga. Nagulat lang ako sa laki ng pinagbago nitong si Alexa. Ang sabi ko nang makalapit na siya sa amin. Dito naman, hindi na ho ba ko yung dating Alexa na mahilig maglaro noon? Tawa ng dalaga na lalong gumanda ng ngumiti. Pwede mo na siyang ihanay sa mga dalagang artista na napapanood sa TV. Ganun talaga kapag nasa ibang bansa, mas lalong gumaganda. Maganda ba naman ang lahi namin sagot ni Mrs. O siya, maganda na kayo. Biro ko pa sa dalawa. Halina kayo at nang makapagpahinga na rin si Alexa. Okay lang po ako. Sagot naman niya at nagulat pa ako nang agad siyang kumapit sa braso ko bago naman namin tinungo ang sasakyan. Sa amin halos lumaki at nanirahan si Alexa na anak ng nakababatang kapatid ni Mrs. Nurse sa US ang mommy niya. Nang makapagtrabaho doon ay sa amin muna iniwan si Alexa. Hanggang ma-petition siya nung nasa tamang edad na ito. Matagal nang yumao ang tatay niya at wala naman siyang ibang pinagkakatiwalaan kundi kaming mag-asawa lang nung time na yun. Sa unahan ng kotse umupo si Alexa. Kaya habang tinatahak namin ang EDSA ay hindi ko maiwasan ang sarili ko na hindi mapasulyap sa dalaga. Noon pa man ay makinis at maputi na si Alexa. Ngunit mas gumanda pa ngayon ang kutis nito. Nakapusod ang mahaba niyang buhok, kaya litaw ang kanyang batok na para bang di pa nadidikitan ng alikabok. Naka-short si Alexa at walang manggas na blouse. Halatang hindi nasanay sa init ng Pinas. Napasulyap tuloy ako sa kanyang legs nang hindi sinasadya. Hindi na kasi tulad ng dati. Ngayon ay ganap ng binibini si Alexa. Masasabi kong malayong mas maganda siya sa misis ko noong nakilala ko to at niligawan. May hawig sila, pero iba ang dating ng balak-balikbayang dalaga. Nakakalaso ng katinoan. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko ng mga oras na yun. Alam kong mali na ang tinatakbo ng isip ko.
Lihim na lang akong napangiti at napailing habang pilit na inaalis sa aking isipan ang itsura ni Alexa na hindi mawala-wala ng mga oras na yun. Mabilis lumipas ang 3 linggo. Ilang araw na lang ay babalik na ulit sa States si Alexa para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Masaya naman ang bakasyon niya dito dahil naigala namin siyang mabuti sa mga lugar na nais niya at dati niyang pinapasyalan noon pa. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko inaasahan na dadaan sa buhay ko. Itunuring ko tong pagsubok na hindi ko nakayanan bilang lalaking may asawa na. Isang gabi noon, wala sa bahay ang misis ko. May overnight seminar ang opisina nila sa Tagaytay. Makakatulog na sana ako nang may biglang nagbukas ng pinto ng kwarto namin. Tito Joel, gising ka pa? Dumungaw sa loob ng kwarto si Alexa. Oh, bakit, may problema ba? Wala naman po, hindi lang kasi ako makatulog sa room ko eh. Ang init-init kasi. At parang hindi na ako sanay mag-isa. Pwede ba akong makitulog dito? Naka-aircon naman ikaw, right? Ha? Sige. Halika dito. Sa kama ka na lang at dyan na lang ako sa sahig maglalatag. Bumangon ako upang ayusin sana ang higaan ko sa may sahig. No, wag na po. Tabi na lang tayo dito sa may bed. Wala naman po si tita eh, kaya tabi na lang tayo. Sabi niya pagkasara niya ng pinto at naglakad papalapit sa pwesto ko. Natulala akong muli nang makita siya. Nakasandong puti siya na manipis at short na loose ngunit maiksi. Kahit maliit na liwanag lang mula sa lampshade ang nakabukas na ilaw, ay aninag ko pa rin siya dahil na rin sa malaporsilanan niyang kutis. Habang papalapit siya, ay unti-unting lumalakas ang kabog sa puso ko. Mahal ko ang misis ko pero kapag ganito kaganda ang lalapit, ay kaya ko kayang paglabanan? Alam kong ito ang pinakamahirap na pagdadaanan ng mga lalaking pamilyado na tulad ko. Ang kusang lapitan ng isang biyaya. Bigla akong kinuha ang isang unan at pasimpleng itinakip sa aking sarili. Nakakahiya naman kasi sa dalaga kung mahalata niya na nadala ko sa kanya. At baka isipin pa niya na ang mister ng tiya niya ay bastos pala. Nakashort din lang ako at santo ng mga oras na yun. Hindi ko kasi inaasahan na pupuntahan pala ako ni Alexa. Nilakasan pa ng dalaga ang aircon. Pagkatapos ay nilundag agad ang kama at saka nagkumot at humarap muna siya sa akin. Alam nyo, namiss kita. Malambing na sabi niya. Ikaw po ba? Namiss mo ba ako? Oo naman. Naiilang at nahihiya akong sagot sa kanya. Sige, good night po ah. Sweet dreams. At hinalikan niya ako sa pisngi, tsaka tumalikod para matulog. Dahil sa pagod na rin siguro ay nakatulog din ako kaagad. Napanaginipan ko pa na pinapanood ko raw si Alexa habang naliligo ito sa ulan. Nang dahil sa ulan, humapit sa kanya ang kanyang suot na nagbigay lalo ng kagandahan sa kanyang korte. Maya-maya, nalimpungatan na lang ako at sa tansya ko'y nagising ako ng mga madaling araw na. Nagulat ako dahil nakayapos na pala ang isang braso ko sa dalaga na nakatagilid pa rin at nakatalikod sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, kasabay ng paglaho ng aking katinuan. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Ngunit mabuti na lang at natauhan na lang ako bigla at nakonsensya. Pamangkin to ng misis ko. Halos magulang na rin ang turing niya sa amin. Pagkatapos ay ganito ang iniisip ko.
Maingat kong inilis o inalis ang pagkakayakap ko sa kanya para hindi siya magising. Ngunit bigla siyang kumilos. Hinawakan niya ako sa pulso at parang pinigilan ako sa paglayo. Maya-maya ay dumikit pa siya sa akin, kaya't lalo akong nawala sa sarili. At sa puntong yun, tuluyan na akong natalo ng kahinaan ko bilang lalaki. Nawala ako sa sarili. Kusang inilapit ko ang mukha ko sa may batok niya. Hinalikan ko siya sa batok. Hindi siya nagalit kahit alam kong nagising ko siya ng mga oras na yun. Hanggang sa tuluyang bigkasin ni Alexa ang pangalan ko ng pabulong at may lambing. Doon ko napagtanto ang hindi pagtutol ng dalaga sa akin. Bigla siyang humarap. Ngumiti muna siya at biglang nagsalita. Isipin niyo na lang, remembrance ko sa iyo to bago ko umuwi ng Amerika bukas. Malambing na tono niya. Nagkatitigan kaming dalawa ng mga sandaling yun at muli siyang ngumiti. Aalis na po ako bukas, kaya gusto ko rin sana na may mamiss ka sa akin bago ko umalis. At ginusto ko po to, kaya wala kayong dapat pagsisihan pagkatapos. Bigla niya akong sinuyo sa labi na kinagulat ko. Ang pagtitimpi na kanina ko pa ginagawa ay bigla nang naglaho. Tuluyang dumapo na rin ang mga halik at aplos ko sa dalaga na para bang tinuring ko siyang bagong nobya. Hindi ko maiwasan na hindi pagmasdan ang kagandahan niya. Hanggang sa tuluyang pumagitan ako sa mga binti niya para sa isang hindi malilimutang sandali. Halos mapayakap ng mahigpit sa akin si Alexa ng mga sandaling yun. At baka sa mukha nito ang alapaap na hiniling niya mula sa akin. Halos 1 oras din kaming nagtampisaw sa kasalanan. Hanggang sa pagbagsak akong o pabagsak akong napahiga sa kama at parehas kaming hiningal at pagod. Napatingin ako kay Alexa nang bigla itong nagsalita. Thank you po ah. Nakangiting sabi nito nang humarap sa akin tsaka yumakap muli sa akin. Halos 1 oras din kaming nagtampisaw sa kasalanan ni Alexa. Hanggang sa pabagsak akong napahiga sa may kama at parehas kaming hingal at pagod. Napatingin pa ako kay Alexa nang bigla tong magsalita. Thank you po ah. Nakangiting sabi nito nang humarap sa akin tsaka yumakap muli sa akin. Sa puntong yun, alam naming dalawa na malabo nang may mamagitan pa sa amin ulit dahil bukas na ang flight niya. Isa pa, alam kong lahat ng sobra ay masama. Pasensya ka na rin Alexa, hindi dapat nangyari to. It's okay po, ginusto ko rin naman eh. Tsaka sabi ko nga, remembrance na lang natin to sa isa't isa. Matagal-tagal na naman kasi akong hindi makakauwi dito, kaya mamimiss talaga kita. Doon niya inamin na attracted daw talaga siya sa mga lalaking mas may edad na, malayo ang edad sa kanya. Hindi niya raw alam, pero ako raw ang una niyang napansin nang makauwi siya sa Pinas. Pagdating ng umaga ay dumating na rin si Mrs. Nakaayos na noon si Alexa dahil iahatid na namin siya sa airport. Kapag nagkakatinginan kaming dalawa, ay isang matamis na ngiti ang ibinibigay niya sa akin. Palihim na lang din akong napapangiti. Nang makarating kami sa airport, ay nagpaalam na sa amin si Alexa. Yumakap siya sa asawa ko at maging sa akin. Bago siya humiwalay, ay may binulong pa siya. Sa susunod po ulit sabay kindat niya sa akin. Ako naman ay napangiti na lang sa kapilihan ng dalaga. At lumipas ang sandali, ay tuluyang kumuway na siya sa amin at tuluyan nang umalis. Palagay mo ba, nag-enjoy sa bakasyon niya ang pamangkin ko? Tanong sa akin ng misis ko nang makasakay na ng eroplano si Alexa.
Napatawa naman ako at muling inaalala ang binulong ni Alexa. Oo naman, nakita mo naman sa mga ngiti niya kanina, di ba? Sagot ko naman sa misis ko habang papauwi na kami. At yun na, ang masasabi kong hindi ko inaasahang sandali ng buhay ko. Sabihin man nating mali at hindi dapat, ay itunuring ko na lang na matamis na alaala na kailanman ay hindi ko malilimutan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.